Kayo po Kaya, ang unang nagpasabog nitong issue, no, sa umano'y blank item sa 2025 budget. Nung una po ba kayo lang talaga ang nakapansin at pumuna nito? At bakit yes, kaya ganon? ako ang nakakita niyan dahil, you know, I was once or twice pala naging chairman ng appropriations. Pinag-aralan ko kung actually there's a big issue on the unconstitutionality of the budget kasi na-overtake ng ng public works yung ating education sector. So pinag-aralan ko, I tried to work back. Sabi ko, hanapin ko nga yung Bicameral Conference Committee report. Okay. So, nakita ko ito sa email because it's not in the website of BBM, it's not in the website of the House, it's not in the website of the Senate. So, nasa aking email pala, napadalhan pala kami ng email lahat ng December 11 and I was here in Davao that time. Opo. Nung binuksan ko yung Bicameral Conference Committee report to study kung bakit lumaki yung public works, yun ang unang nakita ko kasi sa annexes pa lang, sa attachment, page SP11, malapit lang doon sa first few pages Blanco kagad ang nakita ko. So, I was shocked. Then, hinanap ko, ang daming blanco sa Bicameral Conference Committee report. So, all in all, there were 13 pages na may mga blanks and 28 blank items yung nakita ko. Ayun. So, yes. Ano po ba, And, Congressman, para po sa nakararami, ano bang implikasyon na meron pong ganyang klasing blanco bago po ang pag-aproba ng Pangulo? well, actually, proseso ito, may budget cycle tayo tinatawag. Dadaan ng 3 reading sa House, 3 reading sa Senate. Usually, magkaiba yung figures na ma-approve ng House, then iba din yung figures na approve ng Senate. So because they have different output, different results, gagawa yan ng Bicameral Conference Committee. Yung Bicameral Conference Committee mag-meet na para sila ang mag-reconcile ng differences. So yung Bicameral Conference Committee is very important because that will reconcile or harmonize the two different versions of the two houses. So pagkatapos ma-reconcile yan, gagawa yan ng Bicameral Conference Committee report. Yung Bicameral Conference Committee report, once approved and finalized by the members, pipirmahan nila yan. Then i-ratify yan ibalik yan sa plenary ng both houses. May problema kasi yung na-pirmahan at saka yung na-approve na Bicameral Conference, may mga blanco. That is the main basis or the foundation of the final General Appropriations Bill or the General Appropriations Act na pipirmahan ng Presidente. Pero nung pinirmahan po ng Presidente ay kompleto na po ang mga nakasulat doon. Yes, walang blanco because they are two different documents. Itong Bicameral Conference Committee report ang merong blanco. But how did they come up with figures na nilagay doon sa GAA na kompleto na may mga blanco dito sa Bicameral Conference Committee report? Because your Bicameral Conference Committee report reconciles the two versions. Hindi ka pwede maglagay ng figures doon sa GAA na wala dito sa Bicameral Conference Committee report. And remember, the Bicameral Conference Committee report was ratified by the two houses. Okay, so hindi talaga pwede yun. Lalabas doon sa GAA na the question there is, bakit may figures na sa GAA, walang figures dito. May blanco, maraming blanco dito sa Bicameral Conference Committee report. Ayun. So kumbaga, sino ang nag-fill in the blanks? Tama po ba yung tanong na yun? You are correct. Kasi the legislative process ends with the ratification of the Bicameral Conference Committee report. So, Ayun. pag-finalize ng Bicameral Conference Committee report, once ratified, itong output nito, ito yung gagawing page by page, item by item, kung anong natapos sa Bicam, ito yung lalabas sa GAA. Question, sino ang naglagay ng items? Because tapos na yung legislative process Whoever filled in the blanks might be liable for usurping
the powers of Congress because it is only Congress that is allowed to appropriate. Tapos na yung legislative process. So pero Dapat hindi naman po bumalik- kaya pero hindi naman po kaya posible yung sinasabi ng DBM na BICAM report pa lang daw po ito. Kaya kumbaga first draft o draft pa lang po ito. Iba naman po Madam. yung... Yes, sir. Yes, madam, whoever said, I don't think galing sa DBM yung nagsabi niyan. Whoever said that from DBM should review his or her basic budgeting because the basis for whatever is written in the General Appropriations Act is the BICAM report. So And hindi which should go through the process. Na sinasabi Yes, po ninyo hindi dumaan sa proseso. hindi dumaan sa procedure. So maling-mali yung sinabi na paragraph pa lang yan, yung final lang GAA. You cannot come up with a GAA kung wala kang bicameral conference. BICAM na inaprubahan ng lahat. Ayon. Yes, madam. At saka Opo. talking from experience, 4 na budget yung hinawa ko kasi twice ako naging appropriation chairman. Yes, sir. Never in the history of Congress na nagkaroon tayo ng blanco. Ngayon lang na may blanco. Okay. Well, that's a lot of information. Marami pong salamat sa pagbibigay ng klarifikasyon. Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab.